Purihin po ang Panginoon at isang pinagpalang araw sa inyong lahat. Sa lahat ng ating mga ka-GMB, good morning, beautiful. At welcome po sa ating GMB FB Live ngayong araw ng Thursday. At bago po tayo magpasimula ng ating gawain, nais ko po munang i-acknowledge at i-recognize ang mga lingkod ng Diyos at mga lingkod ng bayan. Sabi nga natin, give honor to those whom honor is due. Ngunit higit sa lahat, salamat po kay Bishop Cardencio kahapon sa ating Team Revivalist Army doon po sa may Quezon City sapagkat napakaraming pastor, napakaraming mga lingkod ng Diyos mula po sa Pilipinas, sa Amerika at maging po sa Myanmar na kaming lahat ay magkakasama. Then, nais din po nating i-recognize at i-acknowledge ang mga lingkod ng Panginoon na ating pong pinaglilingkuran. Mula po sa Substation 10, ang commander po ng Barangay Comembo, Taguig City, Police Captain George Paksa. Sir, good morning po. At sa kabuuan po ng family ng PNP, dyan po sa may Comembo, good morning po sa inyong lahat. At siyempre po ang commander naman ng West Rembo, Taguig City, ang Substation 11, Police Captain Nolan Navarro siya. Good morning po. At sa lahat ng ating PNP family dyan po sa may Substation 11, good morning sa inyong lahat. At higit sa lahat, ang ating pong COP ng Makati Central Police Station sa pangunguna po ng ating iginagalang at pinakamamahal Police Colonel Pedro Alagano. Kasama po ng kanyang ako po, at sa buong pamunuan at pamilya ng buong PNP dito po sa Makati CPS. At siyempre po sa lahat ng mga life coaches dito po sa Makati sa pamumuno po ng ating chairman, Dr. Karandang at ang lahat ng mga officers, good morning po sa inyong lahat. So ngayong umagang ito, tatalakayin po natin ang isang paksa patungkol po sa ating mga kapulisan. Inilagay ko na po sa ating programa na every Thursday, ang ating tatalakayin ay mga paksa patungkol sa ating mga kapulisan. At ang ating lesson ngayon ay lesson number 4 about family and support system. Gaano ba kahalaga sa isang pulis, sa isang lingkod bayan at lingkod ng Diyos, ang suporta ng kanyang pamilya? Tandaan po natin, role of family in police effectiveness. Nagiging epektibo ang isang pulis, ang isang lingkod bayan, lingkod ng Diyos, kapag maayos ang takbo at kalalagayan ng kanyang pamilya. Ang sabi po ng Joshua 24:15, as for me and my house, we will serve the Lord. Maliwanag pong itinuturo ng Biblia na pagdating sa paglilingkod ay lagi po nating dapat isama, nagsasama at nagkakaisa tayo kasama ng ating pamilya. Alam niyo po ba kung bakit? Kung strong ang ating family system, strong din ang ating responsibilidad, duty o paglilingkod. Pag matibay, matatag ang samahan ng isang pamilya, ito'y nagiging daan din ng isang matibay at matatag na paglilingkod natin sa ating bayan. The strongest the bonds is backed up by the strongest home. Alam niyo, ang isang matibay at matatag at matagumpay na paglilingkod bayan, ang nasa likod po niyan ay isang matibay at matatag na pamilyang nakasuporta sa atin. Kaya talakayin po natin ang kahalagahan ng tinatawag nating family support system sa ating mga kapulisan, maging sa ating mga kapastoran. Tatlong bagay po ang tatalakayin natin. Number 1, priority. Number 2, protection. And number 3, partnership. Ito yung tatlong mahalagang prinsipyo na dapat po nating pinapahalagahan when it comes to family support system. Bilang pasimula, tandaan po natin ito. Hindi lamang tayo pulis ng kalsada. Pulis din tayo ng ating pamilya. So sa lahat ng ating mga kapulisan na nanonood ngayon, good morning po sa inyong lahat. At tandaan natin, tayong lahat ay mahal ng Panginoon. At tayo tinatawag ng Biblia
Hindi lamang isang ordinaryong lingkod bayan. Ikaw ay lingkod ng Diyos. Kaya nga tawag natin sa ating mga pinag-aralan, guardians of the nation. So bilang isang pulis ng Diyos, hindi ka lang pulis ng kalsada. Pulis ka rin ng iyong pamilya. Kasi kapag stable ang pamilya, solid ang serbisyo. Bilang isang police officer, hindi lang ito isang trabaho. It is a calling. To become a police officer is not just a job. It is a calling. Nandiyan po yung pressure, temptation, and stress. At bilang isang pulis, bilang isang lingkod bayan, bilang isang pastor, bilang isang manggagawa, hindi natin kayang labanan ang mga bagay nito nang nag-iisa lamang po tayo. Minsan, ang focus natin, sobra-sobra sa ating operasyon, sa ating duty, sa ating misyon. Pero nakakalimutan po natin, meron tayong tinatawag na silent force sa likod ng ating paglilingkod. Yan ang ating pamilya. Kaya sa lahat ng mga lingkod ng Diyos, sa lahat ng mga lingkod ng bayan, sa lahat ng mga politician, lalo tigit sa ating mga kapulisan, mayroong isang silent force na laging naka-back up sa ating paglilingkod na tinatawag nating pamilya. Take note, a broken home creates a distracted officer. But a strong family builds a focused, faithful, fearless officer. Ang isang wasak na pamilya ay lumilika ng isang pulis na tinatawag nating distracted. Hindi makapokus sa trabaho kung wasak at sira ang kanyang pamilya. But a strong family, ang isang matibay, matatag na pamilya ng isang pulis, ay nakatutulog to focus, to be faithful and fearless officer as guardian of the land. Kaya ngayong umagang ito, humanda po tayong lahat. So again, level up. Do not be content of just being blessed. Always be a channel of God's blessing. At malaki pong may tutulong kung ito po yung ating ibabahagi sa ating mga kapamilya, kaibigan, kakilala, kabarkada, katrabaho at lalo tigit mga kabaro natin at mga kababayan natin sa ibang lugar na naniniwala tayo na ang salita ng Diyos ay buhay, mabisa at makapangyarihan. Na gaano man sila kalayo, gaano man kalalim ang pinagdadaanan nila, ay kayang-kayang abutin ito ng Diyos. Because our God is a miracle-working God. That to those who believe, nothing is impossible. Simulan po natin ngayon ang ating pag-aaral sa ating lesson 4, Family Support System. Anong unang dapat po natin binibigyan ng pagpapahalaga patungkol sa ating pamilya, lalo tigit specifically sa ating mga kapulisan? Number 1, priority. Ito yung tinatawag po nating prioritize your people. Family first, force next. Unahin po natin ang ating pamilya, ikalawan na lamang po ang ating tungkulin. 1 Timothy 5:8. If anyone does not provide for his relatives or family, he has denied the faith. Maliwanag pong itinuturo ng salita ng Diyos na kapag tayo naging pabaya sa pangangailangan ng ating pamilya at mga mahal sa buhay, ang tawag sa atin ng salita ng Diyos, we denied the faith. Sa Tagalog, medyo mas masakit. Tayo makataksil sa pananampalataya. So, anong ibig sabihin po ng priority when it comes to family support system? So, family is our foundation. Build the home before we build the hero. Bago tayo maging isang bayani ng kalsada, bago tayo maging bayani ng ating tungkulin, ayusin muna natin ang ating pamilya. Family is our moral base. Itong pinaghuhugutan po natin. Our family is our first training ground when it comes to integrity.
Kaya magiging maayos, maganda at matagumpay ang ginagawang paglilingkod ng isang kapulisan, ng isang kapasturan, ng isang politician o ng isang lingkod bayan kapag inayos niya muna ang kanyang pamilya. Kaya nga ito yung ating priority. We can never protect the nation if we are neglecting our own family. Isang napakalaking kabalantanaan na hindi natin kayang proteksyonan at paglingkuran ng maayos ang ating bayan o ang pamilya nga natin ay ating pinapabayaan. Hindi pwedeng isave ang bayan kung ang pamilya mo naman ay nawawala, nasisirat, napapabayaan. So again, sa lahat ng ating mga kapulisan, when it comes to family support system, priority. Unahin natin ang ating pamilya. Spend intentional time with family. Kahit busy-busy tayo. Kung hindi natin kayang once a day, once a week, once every 15 days, or once a month, at least magkaroon tayo ng intentional time na magkaroon tayo ng family time. Ito yung tinatawag nating quality family time. Mahalaga po yun. Pray with our family kahit simpleng panalangin lamang. Be present, not only physically but even emotionally. PNP, internal cleansing, always starts sa pamilya. Hindi sa opisina, hindi sa kalsada, hindi sa trabaho. So point number 1, family support system, priority, our foundation. Sapagkat hindi tayo magiging mabisa at matagumpay na lingkod ng ating bayan kung pinababayaan at nasisira ang ating pamilya. Tama o may tama? Number 2, second principle is protection. Protect our peace. Guard our home, guard our heart. Sabi ng Proverbs 4:23, above all else, guard our heart. Ano ba ang pamilya sa buhay po natin? First, it is our foundation, kaya priority natin yan. Second, it is our fortress. Kaya kailangan nating proteksyonan. Family is our emotional cover. Sila yung talagang magko-cover sa atin. Alam nyo, iiwan tayo ng lahat. Tatalikuran tayo ng lahat. Pagtataksilan tayo ng lahat. Pero ang ating pamilya na nagmamahal sa atin, hindi yan tayo iiwan. So, family, principle number 2, protection. Protect our peace. They are our fortress. Sila yung ating emotional cover. Family is our emotional safe zone. Yan yung lugar na kung saan kan tayo ligtas. Kung magkakanap ka ba ng lugar na ligtas ka at payapang-payapa ka, dapat po, hindi opisina, hindi simbahan, hindi trabaho, dapat pamilya. Our family protects our mental and emotional health. Without the support of our family, ang tali po nating ma-burn out. And burnout will lead to bad choices. Kaya mapapansin po natin marami sa ating mga kapulisan, tuliro, aligaga, walang focus. Alam mo dahilan? May problema sa pamilya. Walang kapayapaan sa pamilya. Magulo sa pamilya. Even tayo mga kapastoran at mga lingkod ng Diyos. Hindi tayo makapokus, hindi tayo makakonsentrate, hindi maging maganda desisyon, apektado lahat. Bakit? May problema sa pamilya. Kaya yan yung ating fortress. Kaya kailangan nating proteksyonan yan. Kailangan nating iluhod sa Panginoon yan. Our family should know not only our successes, but our family should know even our struggles. Kaya sa lahat ng mga kapulisan, sa lahat ng mga lingkod bayan, sa lahat ng kapastoral, sa mga manggagawa, dapat alam ng ating pamilya, hindi lang ang ating mga tagumpay, pati yung ating mga struggles in life. Tandaan po natin, the second principle of family support system, protection. Because they are our fortress. Paano natin mai-apply yan? Avoid
bringing work stress into our fights. Na kapag umuwi po tayo sa ating pamilya, sa ating asawa, sa ating mga anak, huwag po natin dalhin doon yung mga work stress natin at magdala ng away. Learn to communicate, not to explode. Listen to our family, not just to command them. Seek reconciliation quickly. Huwag patagalin ang mga tampuhan. Hindi kahinaan ang umuwi sa pamilya. Bagkus, doon tayo kumukuha ng lakas. So tandaan po natin, the second principle of family support system, protection. Because our family is our fortress. Proteksyonan po natin, ingatan po natin. Kung paano natin iniingatan ang ating trabaho, ang ating paglilingkod, ingatan natin ang ating pamilya. Iluhod natin sila sa Diyos. Alagaan natin sila sa panalangin at mahalin po natin sila. The third and final, partnership. Anong ibig sabihin ng partnership? Partnership for purpose. Serve together, stand stronger. Sa ating pagpupulis, mas maganda na kasama natin ang ating pamilya sa ating purpose ng paglilingkod. Maging tayong kami pong mga pastor, napakasarap ng feeling kapag kasama namin ang aming pamilya sa paglilingkod. Kaya nga yung sinabi natin kanina, as for me and my house, we will serve the Lord. Kaya sa lahat ng mga anak ng Diyos, di ba ang sarap ng pakiramdam na kapag ang buong pamilya natin, kasama nating naglilingkod sa Diyos. Ang tawag natin doon, partnership. Kaya sabi ng Ecclesiastes chapter 4 verse 12, a cord of 3 strands is not quickly broken. Napakasarap at napakagandang pagmasdan ng isang pulis kasama ng kanyang pamilya, ang isang pastor kasama ng kanyang pamilya, ang isang politician kasama ng kanyang pamilya, ang isang manggagawa kasama ng kanyang pamilya, ay sama-samang nagkakaisa na naglilingkod sa Panginoon. Ang tawag natin dyan, faithfulness. So it protects what protects us. Napakahalagang kasama natin ang ating pamilya sa ating pagbimisyon. Our family is not just our comfort. They are our partners in mission. They are our partners in our calling. Kaya nga ang pagpapastor hindi trabaho. Ang pagpupulis ay hindi trabaho. Ang paglilingkod sa bayan hindi trabaho. It is a calling. It is a mission. At napakasarap na sa calling natin ng paglilingkod at pagmimisyon, kasama natin ang ating pamilya. Many falls in service starts with failures at home. Totoo po yan. Maraming nabibigo sa paglilingkod bilang isang pulis, bilang isang lingkod bayan, bilang isang politician, bilang isang pastor, kasi napabayaan ang pamilya. Nasira ang pamilya. Ulitin ko po, many fails in service always start with failures at home. Ganun kahalaga ang pamilya. If we neglect our family, we are weaken our integrity. Hindi tayo magiging isang mabutit magandang patotoo bilang isang pulis, bilang isang pastor, bilang isang lingkod bayan na naglilingkod sa bayan. Wasak naman ang ating pamilya at pinabayaan. So anong dapat natin gawin? Anong application natin dito? Share our mission with our family. Let them know and understand our calling and our mission. Kwento natin, sabihin natin sila, ito yung calling natin, ito yung mission natin. At next natin silang maging partner in our mission and calling. Be faithful to our spouses. Loyalty is integrity. Maging tapat tayo sa ating asawa at sa ating pamilya. Guard our time, our attention, and our relationship. Lead our family spiritually and morally. Kaya meron tayong swim. Huwag natin kalilimutan. Para maging partner in calling, in mission, in service ang ating pamilya, huwag natin kalilimutan na lagi natin silang isama sa Diyos. Kung paano tayo nag-swim, nagba-Bible study, dalhin po natin ito. Kung hindi natin silang madala sa opisina, dalhin natin sa tahanan. Sabihan nyo lang ako, pupuntahan natin yan.
At doon tayo mismo sa tahanan natin, sa pamilya natin, ibabahagi natin ang salita ng Diyos. So lead our family spiritually and morally. If we can protect our family well, we can protect the community better. Again, if we can protect our family well, we can protect our community better. Kapag maayos po nating napoproteksyonan, naiingatan ang ating pamilya, palatandaan lamang yan na mas lalo nating maiingatan at mapapaglingkuran ng tama ang ating bayan. So sa ating pagwawakas, tandaan po natin ito. Summary lang natin, priority. Foundation. Don't neglect our home. Kasi sila ang ating pundasyon. Protection. Guard our emotion. Huwag nating dalhin yung problema at stress sa trabaho sa ating pamilya. Sila yung ating fortress. And number 3, partner or partnership. Involve our family in our mission and our calling. Maging faithful po tayo. Tinawag tayo ng Diyos hindi para mag-solo. Tinawag tayo ng Diyos para i-partner po natin sa ating calling at mission ng ating pamilya. So bilang challenge po, be the kind of PNP officer na hindi malinis sa trabaho lamang, kundi maayos din sa tahanan. So sa lakat ng mga lingkod bayan, sa ating mga kapulisan, sa ating mga kapastoran, sa ating mga politician, sa ating mga manggagawa, hindi lang dapat tayo magaling at mahusay sa paglilingkod sa ating simbahan. Magaling at mahusay sa paglilingkod sa ating tungkulin at trabahong ginagampanan. Dapat maayos din tayo at magaling sa ating mga tahanan. Hindi natin kailangan maging perfect. Perfect na pulis, perfect na pastor, perfect na politician, perfect na manggagawa. Ang kailangan lamang natin, nabibigyan natin ng tamang pagpapahalaga, tamang proteksyon, at tamang katapatan ang ating tahanan. Serve our family well, and we will serve the nation better. So sa ating Wise Up, PNP Family Support System, take note, strong family is equal to strong focus. And strong focus is equal to strong service. Strong family, strong focus, strong service. Kaya kapag matatag, matibay, malakas ang pamilya, nagbubunga ito ng isang malakas, matibay at matatag na focus sa pagtatrabaho. At nagbubunga ito ng tagumpay sa ating serbisyo. A clean police officer always begin with a connected family life. Nagiging maganda't maayos lamang ang ating kapulisan kapag maganda't maayos din ang kanyang tahanan. Hindi lakat ng bayani nasa kalsada. Yung iba, nasa bahay. Naghihintay sa'yo. Sumusuporta sa'yo. Nagpapaalala sa'yo. Ang tawag natin dyan, pamilya. Ulitin natin. Hindi lakat ng bayani nasa lansangan. Marami sa kanila nasa loob lang ng tahanan natin. Naghihintay, sumusuporta, nagpapaalala. So bilang pagwakas, tandaan po natin ito. The strongest budge is backed by the strongest home. Ang pinakamalakas na tatak ng ating paglilingkod bilang lingkod bayan ay ang magkaroon ng isang pinakamalakas at matatag na pamilya. So again, priority, our foundation. Protection, our fortress. And, ano yung panghuli natin? Partnership. Sila yung tinatawag na be faithful. So nawa tayong lahat ay napagpala po ng salita ng Diyos. Kaya sa oras po ito, tayo pa'y manalangin. Pray po natin ang ating mga kapulisan dahil marami silang pinagdadaanan na hindi natin alam. Panginoon, sa oras pang ito, patuloy po naming dinadalangin sa iyo ang aming mga kapulisan. Lalo tingit yung tinatawag naming PNP Internal Cleansing Program. Na itong internal cleansing program na ito is not to humiliate them, not to condemn them, but to prepare
and purify them in their calling and in their mission. Lord, dalangin po namin, magkaroon pa ng maraming mga volunteer life coaches na ipadadala ka sa mga kapulisan namin. Mga pastor, mga manggagawa na patuloy na magmamahal sa kanila, patuloy na magtuturo, gagabay, patuloy na mananalangin, patuloy po na maglilingkod sa kalan po ng ating Panginoon sa ating mga kapulisan. Lord, magbukas ka pa ng maraming mga swim na bawat unit, bawat division, Lord, bawat lugar, bawat station po magkaroon ng swim upang ang lahat ng kapulisan po namin ay mataniman ng salita ng Diyos. Lord, dalangin po namin ang godly leadership sa aming PNP mula po sa aming Chief PNP hanggang sa pinakamababang pamunuan ng PNP po na Lord, dalangin namin ang bigkis ng pagkakaisa, ang banal na pagkatakot, at gamitin mo at kasihan ang aming mga kapulisan, hindi lamang bilang lingkod bayan, kundi bilang isang tunay na lingkod ng Diyos, mga guardians of the nation. Lord, dalangin po namin ang PNP core values na ito po yung mag-manifest sa aming mga kapulisan. Pagiging makadiyos, makapamilya, makatao, makabayan, at makakalikasan. Lord, higit sa lahat, Lord, ang lahat ng aming mga kapulisan po na namumuno sa bawat substation, sa bawat headquarter, Lord God, patuloy naming dalangin. Lord, ang kapuspusan ng iyong banal na espiritu. Balutan mo silang lakat ng iyong banal na dugo, ilayo mo silang lakat sa anumang disgrasya, panganib, sakit karamdaman. Bigyan mo sila ng higit pang karunungan para mapamunuan ng maayos at matagumpay ang kanilang mga pinamamahalaan. Ama, salamat po sa iyo pong mga kamay. Pinagkakatiwala namin sa ang aming mga kapulisan, ang aming mga kapastoran, Lord, ang aming mga politician, ang aming mga lingkod bayan, ang mga manggagawa po namin, na huwag po naming mapabayaan sa aming paglilingkod ang aming pamilya. Tulungan mo kaming i-prioritize sila. Tulungan mo kaming bigyan sila ng proteksyon. At tulungan mo po kami pa rin maging partner namin sila sa paglilingkod. Lord, we pray and we declare that as for me and my house, we will serve the Lord. Marami pong salamat sa pangalan ni Jesus. Kapatid, kaibigan, naway napagpala ka ngayon ng ating programa sa ating lesson number 4, PNP Internal Cleansing Family Support System. So bago po tayo magwakas, announcement. So mamaya po, meron tayong swim. Diyan po sa Makati Central Police Station sa pangunguna po ng ating COP, si Police Colonel Pedro Alagano. Mamaya po sir, magkita po tayo kasama po ng opisina ni Akopo at ni Akopan at mga staff at ipanalangin niyo po na talagang ang salita ng Diyos na ating share sa kanila ay maging pagpapala sa kanila. At siyempre, mamaya din po, meron din akong swim sa substation sa may 10 Barangay Cobembo, Taguig City. Sa pangunguna naman po yan ni Police Captain George Paksa. At mamaya din, meron ulit tayong swim sa substation 11, West Rembo, sa pangunguna naman po ng ating Commander Police Captain Nolan Navarro. Dapat po mamaya, meron din ako swim sa Krami, 4 po yung hawak ko doon, kaya lang ngayon po ay holiday sa Krami. Sapagat kino-commemorate po nila yung Day of Valor. Kaya isama po natin patuloy sa ating panalangin ang ating mga kapulisan. Na kapag nakikita natin sila sa lansangan, batiin po natin sila. I-greet lang natin ng good morning sir, good morning, malaking bagay po sa kanila yon. At ay tungkulin po natin lahat. Again, maraming salamat po sa inyong lahat. Ito po ang inyong lingkod, ito po ang inyong kaibigan, Bishop Efren Nadado, na nagsasabing, with God, life is beautiful. Naghahanap ka ng buhay na masagana, buhay na mapayapa, buhay na kaaya-aya, wala sa material na bagay, wala sa kamundukan. Ang tunay na magandang buhay ay nasa paghahari ng Diyos sa ating puso. Itong aming layunin, dalhin namin ang paghahari ng Diyos, ang pag-ibig ng Diyos, ang plano ng Diyos sa puso ng lahat ng tao. Preaching the word to reach the world for Jesus. So sa lahat ng ating mga live viewers, marami pong salamat. Sa lahat ng mga covenant partners ng GMB, marami pong salamat. Sa lahat ng mga covenant partners in mission na tumutulong sa inyong lingkod, marami pong salamat.
Sa lahat po ng mga star senders, marami pong salamat. And I pray and I declare 1,000-fold of blessing in return. Patuloy din po natin isama this coming Sunday, anniversary ng Team International Las Piñas. At mula po sa Makati Team JTC po, Makati, Montalban, Taguig, God's willing, meron po tayong 5 van na pupunta po doon. At isama nyo rin sa panalangin, this coming last Sunday, April 26, anniversary po ng ating simbahan na gaganapin doon po sa may Cattleya Covered Court, Barangay Rizal, Taguig City. At loobin natin marami tayong madalang kaluluwa na makasumpong at maranasan ang pag-ibig ng Diyos, pagpapala ng Diyos. Muli po, maraming salamat sa inyong lahat. Again, always aspire to inspire before we expire. Life without Jesus is a hopeless end, but life with Jesus is an endless hope. God is too good to do evil, and God is too wise to make mistake. Don't stop when you are tired. Stop when you are done. Hanggat hindi pa nagra-rapture, patuloy tayong manalangin. Patuloy tayong mangaluluwa. Patuloy tayong sumunod at maglingkod sa Diyos. At dalihin natin ang ating buong pamilya at mga mahal sa buhay para silang lahat ay makasama natin na maranasan ang paghahari ng Diyos at makasama-sama tayo sa rapture na darating. Again, God bless you all. Shalom. Shalom.